Babalik na daw ang ating Panginoong Hesus sa buwan ng Setyembre taong 2025. Nagkalat ito ngayon sa social media. Marami na pong mga pastors ang nag-react patungkol po dito. Ang rapture ay magaganap daw sa buwan ng September. Ano ang katotohanan tungkol dito? At ano ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa prophetic event na paparating? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Usap-usapan ngayon ang patungkol po sa prophetic event na rapture. Babalik na daw si Jesus sa buwan ng September sa taong ito. Ang tanong dito, align nga ba ito mga sangkay sa prophetic calendar na meron ang Israel at papaano nakakalkula ang mga prophetic events na nakasulat sa Biblia? Ano nga ba ang dapat nating gawin para mapaghandaan ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Kung ako ang tatanungin, mga sangkay, patungkol po dito sa mga prophetic events at kaganapan ngayon sa ating mundo na nakikita naman po natin sa mga balitaan, klarong-klaro mga sangkay, malapit na pong babalik ang ating Panginoong Hesus. Karamihan sa mga propesiya kasi na tumutumbok patungkol po sa pagbabalik ni Jesus Christ ay natupad na, nangyayari sa kasalukuyang panahon. Yung mga sigalot na mga bansa, yung mga nangyayari ngayong kalamidad, yung pag-usbong ng kasamaan ng mundo na tila baga nagiging normal na lamang po ito sa ating panahon ngayon. Ito ay tugma mga sangkay sa kung ano ang sinasabi ng Biblia, that in the last days, perilous time will come. Ang mga tao ay magiging manhid na sa salita ng Diyos at ayaw na po nilang makinig. Sa kasalukuyang panahon mga sangkay, nakikita po natin ang lahat ng mga bagay na ito. Maliban dyan mga sangkay, napakaraming mga prophetic events na nagaganap sa panahon natin ngayon na nakasulat mismo sa ating banal na aklat. Kung kaya't mapapalad mga sangkay ang lahat ng mga taong nagbabasa sa Biblia, sapagkat dito nakasulat mga sangkay kung ano nga ba talaga ang tatahakin ng ating mundo, kung ano ang magiging kaganapan bago ang araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ngayon mga sangkay, kalat na kalat sa social media ang mga bali-balitang babalik daw ang ating Panginoong Hesus sa buwan ng September. At mayroon pa pong date mga sangkay mula po sa September 23 hanggang September 25. Yan po yung kanilang tinatawag mga sangkay na timeline na araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus o tinatawag itong rapture. Now ano nga ba ang sinasabi sa Biblia patungkol po sa prophetic event na ito? Papaano ito mangyayari mga sangkay? Ayon po sa 1 Thessalonians chapter 4, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo ng mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Yan ang actual senaryo mga sangkay ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus sa church o tinatawag itong rapture. Marami ngayon mga sangkay natatakot, kinakabahan patungkol po sa sinasabing babalik na nga daw po si Jesus Christ sa buwan ng September. Nagkalat kasi ngayon mga sangkay ang mga doomsday preachers. Ang mga taong ito mga sangkay ay kinakalkula ang mga taon pagdating po sa mga prophetic events. At isa sa pinagbabasihan nila mga sangkay ay ang prophetic calendar ng Israel. Magkaiba po kasi mga sangkay ang kalendaryo natin unang buong mundo sa kung ano pong kalendaryo ang meron po sa Israel na tumutukoy po mga sangkay sa mga propesiya na nakasulat po sa Biblia. Halimbawa na lamang mga sangkay, mula po kay Adam papunta kay Jesus Christ, bumibilang po yan ng 4,000 years.
Ayon nga po mga sangkay sa pag-aaral ng mga Bible scholars, pagdating po sa eschatology, ito ay pag-aaral sa itinuturo ng Biblia tungkol sa mga magaganap sa mga huling panahon. Every 2,000 years, may nagaganap daw po mga sangkay na something supernatural sa ating mundo. At kung bibilangin daw po natin ang taon mula po kay Adam and Eve, papunta po kay Jesus Christ, nung siya ay nagkatawang tao mga sangkay, ito ay bumibilang ng 4,000 taon. At ang inaabangan ng marami ngayon mga sangkay ay itong sinasabing 2,000 years after Jesus Christ, magaganap nga daw po mga sangkay ang rapture o pagbabalik niya sa ating mundo. Malinaw kasi mga sangkay na sinasaad sa Biblia na siya ay babalik muli. Kung papaano daw siya umakyat mga sangkay sa langit doon sa Israel, ganun din daw po siyang bababa. Pero mga sangkay, dapat po ninyong tandaan na 2 beses po ito mangyayari. Ang una mga sangkay ay tinatawag na rapture, kung saan babalikan niya ang lahat ng mga Kristiyano na nanampalataya at naglingkod sa kanya ng tapat. Ito ay ang tinatawag na rapture. Ang second coming event mga sangkay na pumapangalawa ay ang pagbabalik ni Jesus Christ doon mismo sa Israel. At ito ay magaganap mga sangkay sa araw ng Battle of Armageddon. At dyan mangyayari mga sangkay ang pagbaba ni Jesus Christ, kasama po ang lahat ng mga anghel ng Diyos at tayo mga mananampalataya na nakasama sa rapture. Isang malaking event ito mga sangkay na hindi po ito fantasy o fiction. Ito po ay nakasulat mismo sa Biblia. Ngayon mga sangkay, gaano nga ba katotoo itong sinasabi ng mga doomsday preacher na babalik na ang ating Panginoon sa September 2025? Bagamat mayroon po sila mga pinagbabasihan mga sangkay na mga numero, kagaya ng sinasabi nila na ito daw po ay tumutugma sa tinatawag na Feast of Trumpets. The feast no one knows the day or the hour. Doon po ito mga sangkay sa Israel, kung saan hindi po ito nagbabase sa kalendaryo na meron tayo. Itong Feast of Trumpets daw mga sangkay ay magaganap hanggang September 25. Marami na po ang reaksyon ngayon ng maraming mga preachers, maraming mga mananampalataya, mga sangkay, patungkol po dito. Yung iba nag-a-agree patungkol po doon mga sangkay sa mga numero na lumalabas. Yung iba naman mga sangkay nagdi-disagree dahil nga po sinasabi ng Biblia, no one knows the day or the hour. At babalik nga po siya kagaya ng isang magnanakaw. At may isa nga pong video mga sangkay ng isang doomsday preacher. Ang taong ito mga sangkay ang nagpasimula sa date ng September na babalik na nga daw po si Jesus Christ. At kalat na kalat po ito ngayon sa social media at marami na po ang nag-react. He says to me, on the 23rd and the 24th of September 2025, I will come to take my church. There is a date on the 23rd and the 24th of September 2025. After the rapture of September 2025, the chaos that would be in the world, the destruction, the devastation that would be in the world after the rapture, there will be no World Cup 2026. After naming the 23rd and the 24th of September 2025 being the rapture day, he then says, then after there will be a 7 years tribulation on earth on those left behind. And then he says, on the 15th of September 2032, I will return to earth as king. So on the 23rd and the 24th of September, it would come, it is going to be a festival of the trumpets. It's the 23rd, this year is the Jewish festival. It will be celebrated on the 23rd and the 24th. In these 2 days, no one knows which day or hour I will come. This is what it says. So I am here to warn South Africa and the world. Ito ang dahilan ngayon mga sangkay kung bakit may iba natatakot at may iba naman mga sangkay tinatawanan ito. Dahil nga po marami na ang sumubok sa ganyang klaseng panguhula na babalik na ang ating Panginoon sa eksaktong date na ibinibigay nila. Kahit sa Pilipinas mga sangkay, may isa pong kilalang pastor na gumawa na po neto na nagdeklara na sa araw na yon umakyat pa po sila mga sangkay sa bundok at nagsuot ng puti dahil sa araw na yon babalik daw po si Jesus Christ. Subalit hindi po nangyari. Pero mga sangkay, ano ba dapat ang gawin natin?
natin. Dahil sa totoo lang, lahat naman ng mga senyales na nakasulat sa Biblia naganap na at kasalukuyang nagaganap, na ang ibig sabihin talagang at any moment, pwedeng ngayon, pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwedeng sa mga susunod na buwan, taon o anong pang panahon, pwedeng mangyari ang pagbabalik ni Jesus Christ. At tandaan po natin, ang ating Panginoong Diyos ay hindi po saklaw sa kung ano po ang oras na mayroon po tayo. So ayon nga po sa Matthew chapter 24 verse 44, kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Ito ang babala, mga sangkay, mula sa Biblia, na lahat po tayo ay dapat lamang po maging handa. Yes, may mga ganitong klaseng mga pagtuturo na babalik na nga daw si Jesus Christ. Ang mga ganyang katuruan ay hindi dapat katakutan, pagkos dapat tayo ay ma-excite sa kung ano ang paparating sa ating mundo based sa prophetic events na nakasulat sa Biblia. Ang kailangan lamang po natin, maging handa tayo. Kaya't sinasabi sa Biblia sa Matthew chapter 24 verse 42, kaya nga dapat kayong magbantay sapagkat hindi nyo alam kung anong oras darating ang inyong Panginoon. Walang nakakaalam, ni isa. Kahit nga po yung mga anghel ay hindi po nakakaalam patungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoon kung kailan ang eksaktong day. Pero ito ang sinasabi sa Biblia, mga sangkay, na dapat po natin paghandaan sapagkat nakikita po natin ngayon ang atake ng mundo na nililigaw ang maraming mga mananampalataya. Ayon sa Biblia, sa Luke chapter 21 verse 34 hanggang 36, mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mga mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Ito ang babala, mga sangkay, ng salita ng Diyos, sapagkat nakikita po natin ngayon kung papaano nililigaw ni Satan Lucifer gamit ang kalayawan ng sanlibutan. Mag-iingat tayo sapagkat anumang oras ayon sa Biblia pwedeng maganap ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At papaano na lang kung spiritually hindi tayo handa at kulang na kulang ang ating pananampalataya. So hindi po natin alam, mga sangkay, kung magaganap nga ba ang pagbabalik ng ating Panginoon sa sinasabing date sa buwan ng September. Pero ito lamang po ang ating tatandaan, mga sangkay, mangyari man o hindi sa buwan ng September ang tinatawag na rapture, simula sa araw na ito, siguraduhin handa tayo spiritually at buong buo dapat ang ating pananampalataya sapagkat anumang oras pwedeng bumalik ang ating Panginoong Hesus.